Ayan, sige, ihanda na po natin ang ating mga sarili dahil kung last time, 2 parable ang ating pinag-usapan, this time, 3. Sabi ko kay Lord, ba't 3? Kasi 3 siyang magkakasunod. So, hindi naman sila magkakaiba, hindi ko naman pwedeng paghiwalayin kasi magkakasama nga silang ikunento ni Jesus. So, ngayon, ano ba yung main point ng ng ating series, yung The Kingdom of Heaven is Like. Kasi hindi man natin alam kung ano yung sistema ng kingdom. That's why nung dumating si Jesus dito, i-preach niya to or i-share sa lahat ng mga dapat makarinig. And hindi natin yung makuha sa kahit saan man dito sa mundo. Kasi ang kingdom of heaven at kingdom dito sa mundo ay sobrang magkaiba. Talagang opposite, kumbaga. So parang north or south, parang ganon. So ano ba purpose ng parables? So to reveal the truth sa mga gustong malaman ng kingdom of God. Kapag narinig nyo to, tapos na-enlighten kayo, may mga natutunan kayo at mas lalo nyong mas kinalala ang Panginoon, doon nyo nakukuha yung purpose ng parable. Another one, to conceal the truth sa mga taong ayaw itong hanapin. So kapag narinig nyo yung parable, and then naramdaman nyo na parang ayaw nyo makinig, yan yung isa pang purpose ng parable, na hindi kayo makinig. Talagang patigasin nyo yung puso nyo, matulog kayo dyan sa inuupuan nyo kasi malamig. Nag-init na kasi, gusto ko talaga malamig. Ngayon, pangatlong point is to delay ang kanyang kamatayan hanggang sa tamang oras that time. Nagkukwento siya ng parable para hindi agad parang, sabi ni Jesus? Sige, punta na lang tayo sa next parable. So, parang ganon. And then, nagkukwento siya ng parable hanggang sa parang unti-unti na naiintindihan ng mga Jewish leaders. And that's the time, nung naintindihan nila yung mga sinasabi ni Jesus, doon na nila tinangka na ikulong siya at ipapatay. So, kasi yun yung pinaka-main purpose ng parable, na ma-delay yung kanyang, yung ma-meet yung tamang schedule. Kasi may schedule siyang sinusundan. May planner siya. Okay. So, ito ang ating pag-uusapan. The parable of the two sons, parable of the tenants, and parable of the wedding feast. So, before we start, let us pray muna. Kasi medyo mahaba nga ito. Pero we'll make it short. So, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa series na to, sa topic na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, give us knowledge and wisdom, Panginoon. At heart, Panginoon, na makinig, Panginoon, sa iyong kwento. Kung ano mga, Panginoon, yung pinapakita mo, Panginoon. Guide us with your Holy Spirit, Panginoon, banal na Spirito, Panginoon, palambutin ang aming puso, bawat rhema words na pumasok sa aming tenga, Panginoon, pumasok sa aming isipan at mabago nito ang aming mga puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa ay magkaroon ng heart na makinig and mawala yung antok, even though malamig yung aming aircon. Marami pong salamat, Panginoon, dahil lagi niyo kaming gagabayan. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin tinataas sa gilitan to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, before we start, syempre, meron muna tayong context. So, bakit ba nagparable na naman si Jesus? Syempre, lagi may dahilan kung bakit siya napakwento, di ba? Parang barbero lang, Parang nagugupit lang si Jesus, tapos biglang may nagkwento. So, Matthew 21 to 22. So, kung mabubuksan nyo ang inyong mga Bibles, sana po, nabubukas tayo kapag may nagpipreach sa harapan. Ayan. Sa Matthew 21 muna tayo. So, ang Matthew 21, ito na yung start ng Holy Week, kumbaga. Kung sa time natin, Holy Week, yung mga time ng March or April. So, nung Sunday, dumating si Jesus sa Jerusalem, yung triumphant entry, yung nagwagayway sila ng palaspas. Ayan, yun na yan. Dumating si Jesus at tinawag nila si Jesus the Son of David, the Messiah. Then after nun, pagpunta ni Jesus sa Jerusalem, pumasok siya sa temple. And then ang daming nagtitinda doon. Imbis na nagsasamba, nagbebentahan sila ng mga kung ano-ano para i-offer or para may may mapagkitaan. Nagalit si Jesus, ginawa niyong den of thieves, itong temple or house of God. Then, kinamande yan, naglakad si Jesus kasama mga disciples niya, and then, nakita niya yung fig tree, nagugutom siya, nakita niya yung fig tree, walang fruits. Malagas ka. Malagas nga. So, yun nangyari doon.
Then, Tuesday, kinabukasan, nagturo si Jesus sa temple, challenge ng mga Pariseo yung authority ni Jesus. Ba't ka nagtuturo dito? Imagine, no, may biglang pumasok o nag-preach dito, no? Parang gano'n yung pakiramdam. Pero siyempre, sikat naman si Jesus at that time na. No? Pumasok siya doon, then nagturo siya, daming na-amaze sa kanya, marami namang nagagalit sa kanya, marami nagbubulungan sa kanya. Si Jesus, ano yan? Carpentero yan. Gano'n. Then, after ma-challenge yung authority niya, nagkwento siya ng 3 parable. Yan na yung ating context. So, before we start, pupuntahan natin yung, hindi na yung Sunday, doon tayo sa Monday. Jesus curses the fig tree. Sabi dito, in the morning, as Jesus was returning to Jerusalem, he was hungry. Gutom siya. Then, and he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were any figs, may fruit. But there were only leaves. Dahon lang. Hindi naman kambing si Jesus para ngumuya ng dahon. Then he said to it, "May you never bear fruit again." And immediately the fig tree withered up. Kumbaga, dahon siya, biglang nalagas lahat. Or natuyot. So, yun yung nangyari. So, ano muna itsura ng fig tree? Wala kasi sa Pilipinas nito. So, nag-search na yan. Ayan yung fig tree. Yung sanga. Ayan yung fruit niya. Di rin akong familiar dyan, pero ganyan yung itsura niya. Hindi ko na-search kung anong lasa. Pero ayan yan. Kapag hinog na, yung kulay violet. Yan. Di yan sibuyas. Pero ayan. And then, kapag sobrang malago, ito itsura niya. Ayan. Talagang food trip ka dyan. So, yan yung itsura ng fig tree. Kapag nagbe-bear siya ng fruit. Kaso wala eh. So, anong nangyari? Nagulat yung mga disciples, ang kasama niya, natuyot. Ayaw na mag-joke. When they saw this and asked, how did the fig tree wither so quickly? Ang bilis. Mas mabilis pa kay Flash. Then Jesus told them, I tell you the truth. If you have faith and don't doubt, kapag meron kang faith, hindi ka dalawang isip, you can do things like this and much more. You can even say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Ayan. So kapag nabasa ng mga tao yan, maraming matutuwa. Boom! Mag-pray lang ako. Makukuha ko lahat. Di yun totoo. Okay? So, i-explain natin to kasi marami sa atin nagpe-pray, laging yung kung ano lang yung gusto mo. Lord, gusto ko ng ganyan, gusto ko, ito, pengi ako niyan, pengi ako noon. And then, kapag di nabigay, ayoko na mag-church. Ayoko na mag-tithes. Dami ko pa naman nabigay. Mga ganun. So, ngayon, ano yung fig tree doon? It symbolizes our sin, na mas umaasa tayo sa ating good works kaysa sa kay Lord through faith. Yung fig tree, unang lumabas yan, doon pa lang sa Garden of Eden. Nung kinain nila yung prutas ng knowledge of good and evil, anong una nilang hinanap? Dahon. At yun yung dahon ng fig tree. So medyo may dito si Lord, parang may triggered siya sa fig tree. Pero yun lang yung imagination ko lang yun. Pero kasi, mas nag-rely si Adam and Eve sa fig tree imbis na kay Lord. Para matakpan yung guilt and shame nila. Naghanap sila ng dahon, gumawa sila ng paraan, umasa sila sa good works nila para maitago o matakpan yung kahihiyan nila. So that's why, ang fig tree, kapag lagi na-mention sa Bible, na-mention kasi siya, it symbolizes na yung tao umaasa sa sarili nilang gawa. Imbis na sa Panginoon. So, another trivia yon. Kaya that's why, kapag umasa ka sa good works mo, hindi ka magiging fruitful, katulad ng fig tree na ginawa ni Jesus dito. Umasa ka sa sarili mong gawa, you may never bear fruit again. Yun yung, dyan, explanation. Then, di ba, kapag nag-pray ka, you move mountains. Lagi natin naririnig yan. Kasi yung moving mountain, famous metaphor yan on that time. Doon sa time nila. Kapag napagalaw mo yung
mountain, ibig sabihin yon doing what is impossible. Para mission impossible, para si namuta ko yung pangalan. Which is our salvation. Kasi ang pinaka-imposible sa tao ay iligtas yung sarili niya. Kahit gumawa tayo ng kahit anong technology or AI, kung ano ngayon, trend ngayon, hindi natin masusolusyonan kung paano natin masisave yung sarili natin. That's why, ang mission impossible sa tao is ang kaligtasan. Tulad ng sinabi ni Tatay Alvin last preaching, na ang kaligtasan is yung imposible. So ngayon, kapag magpe-pray ka, nagiging imposible yung posible dahil niligtas ka ng Panginoon. Lord, maraming salamat ako iligtas kasi nangyari yung imposible sa buhay ko. Ngayon, kasi yung iba, explanation dito, pupunta ng bundok para mag-share ng gospel. Yun nga yung sinashare natin. I-share sa mga tao yung imposible. I-share sa mga tao na yung hinahanap mong kaligtasan, ito, ibinigay na ni Jesus. So yung mission impossible talaga is ipakalap ang gospel sa buong mundo. At yung imposible na yon nangyari na dahil kay Jesus, at ngayon yung imposible na to, isineshare na natin sa iba. So yun yung moving mountains. Sharing the gospel. Kapag nagpipray ka to move the mountains, ibig sabihin nagpipray ka for the salvation of everyone na nasa paligid mo. Hindi lang para sa sarili mo. Kasi minsan yung prayer natin, madalas papunta lang lagi sa atin. Pero ang prayer is always papunta sa ibang tao at sa Panginoon. That's why kapag ni-recite niyo yung Jesus prayer, lagi mo makikita doon yung heavenly, hindi ko nawawala sa utak. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us, hindi give me, nakalagay doon. Kaya kapag nagpipray tayo, laging para sa lahat. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. So kapag tinuloy nyo pa yun, laging papunta sa lahat, hindi laging papunta sa atin. Paano nyo mapapansin kapag medyo makasarili kayo, kapag laging nyo pinapipray sarili nyo lamang? Hindi ko sinasabing mali na mag-pray sa sarili, pero kapag laging sarili nyo lang iniisip natin lahat, hindi natin ginagawa yung mission impossible to share the salvation or gospel ni Jesus Christ. So, sabi dito, na-share ko na. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Pero yung faith, nanggagaling sa Panginoon. So, nangyayari yung imposible dahil sa Panginoon pa din, hindi dahil sa atin. Ano pa? So, everything that we are asking ay based sa kung ano ang desire ng Spirit. Hindi dahil sa desire ng flesh. Kapag ang desire mo is laging physical na bagay, financial or anything, nagdadasal ka na tumutugon ka sa gusto ng katawan mo, hindi sa gusto ng Espiritu. Ang gusto ng Espiritu ay yung kung ano yung binibear ng Spirit na love, joy, peace para sa ibang tao. Hanggang self-control. And mangyayari nga ang prayer na to hindi dahil sa faith natin, kaya nangyayari yung mga pinagdadasal natin. Nangyayari yon dahil sa kung sino yung object ng faith natin, and that is God. Hindi yung faith ang sumasagot ng prayer, kundi si Lord. Okay? So bakit ko na-share to? Kasi connected to sa susunod nating topic. The authority of Jesus challenge. So when Jesus returned to the temple, pumunta siya sa temple, began teaching, ganito kayo, ganyan. The leading priests and elders came up to him. They demanded, by what authority are you doing all these things? Anong karapatan mo? Ba't pala desisyon ka, Jesus? Who gave you the right? Parang ganon. So, sabi I'll tell you by what authority I do these things if you answer one question. Sagutin ko lang kayo kapag nasagot nyo to. Sabi ni Jesus, Did si John the Baptist, authority to baptize come from heaven or was it merely human? Bigla silang nag-brainstorming dyan. They talk it over among themselves. Diba? Kapag sinabi natin galing sa heaven, yung ginawa ni John the Baptist, he will ask us why we didn't believe John. Hindi tayo naniniwala kay John eh. So wag natin sabihin yun. Tapos pa yung isa? But if we say it was merely human,
kung yung tao lang ang nag-isip nung ginawa ni John the Baptist, pagtutulungan tayo ng mga tao. We will be mobbed because the people believe John was a prophet. Kasi maraming tao na naniniwala kay John na prophet. Naniniwala mga tao na prophet si John. So they finally replied, don't know. Nga ganun. And Jesus responded, then I won't tell you by what authority I do these things. Hindi nyo masagot, kasi alam nyo na sa puso nyo yung sagot eh. Ayaw nyo lang kasi ayaw nyong maniwala. Inire-reject nyo. So may kita nyo, yung mga Jewish leaders dito, tahimik lang. Don't know. Wala ka dyan. Minsan kapag ayaw nating sumagot, kahit alam mo naman, sabi mo, ayaw ko. Pagdidisitahan nyo lang ako eh. Pero, ayun yung nangyari. So ngayon, they are questioning His authority sa pagtuturo at paggawa ng miracles dahil sa patuloy nilang pag-reject kay Jesus. Ayaw nilang sagutin yon kahit alam na nila yung sagot. Kasi, ayaw nila kay Jesus. Ayaw namin sa Jesus. Ano bang, ang kulit mo eh. Kaya siya nagkwento ng parable. So, ito na yung ating mga parables. So, the parable of the two sons. Sabi ni Jesus, tinagalog ko na para hindi kayo masyado. Anong palagay nyo dito? Sabi ni Jesus. Diba sinabi niya, hindi ko sasabihin sa inyo kung kanino ko ito ginagawa, kung kaninong authority ko ito ginagawa. Then sabi niya, anong palagay nyo dito? Merong isang tatay na may, Happy Father's Day pala. Merong isang tatay na may 2 anak na lalaki. Sinabi niya sa una, anak, pumunta ka ngayon sa taniman ng ubas at magtrabaho. Sabi ng unang anak, ayoko. Nag-e-email ako naglalaro ako Hindi pa tapos, dito ma-post yung laro, hindi ko ma-post. Sagot ng anak. Pero nagbago yung isip niya. Pagkatapos, kasi dipit agad. Kasi sige na, gawin ko na nga yung utos ng tatay ko. Pero nagbago ang isip niya pagkatapos at nagpunta sa ubasan. Nagtrabaho siya. Ginawa niya naman. Lumapit ang tatay. So, siyempre, di sumunod yung unang anak. Lumapit yung tatay sa pangalawa. At ganun din ang sinabi. Sige po. Ang sabi nung pangalawang anak, sige po, sagot ng anak. Pero hindi naman siya pumunta. Biglang natawag ng kalikasan or anything. Kung ano man yung mas importante para sa kanya, biglang nagbago isip niya. Palagay nyo, sino sa dalawang sumunod sa tatay nila? Sagutin nga natin. Unang anak o pangalawa? We don't know. Yung mga kayo dyan, nire-reject nyo si Jesus kapag sinabi nyo we don't know. So, palagay nyo, sino sa dalawa ang sumunod sa tatay nila? Sumagot naman yung mga Jewish leaders. Palagay nyo, sino sa dalawa ang sumunod sa tatay nila? Yung unang anak ko. Yung una. Sagot nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, hindi ko na-explain kasi in-explain na ni Jesus. Mauna pa sa inyong makapasok ang mga tax collectors at prostitutes sa kaharian ng Diyos. Dahil naparito nga si John the Baptist at tinuro ang matuwid na pamumuhay, kaso di naman kayo naniwala. Pero ang mga tax collectors at mga prostitute, naniwala sila. Kahit nakita nyo to, di man lang kayo nagsisi at naniwala. Anong sinasabi dito? Yung binigay na example ni Jesus, ito yung kinukonsidered sa syudad na yon na pinaka makasalanan, yung mga tax collectors, yung mga prostitute. So sila yon. So binigay na ni Jesus yung pinaka talaga matindi. Pero sila pa yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung meron pang nagugulat sa inyo, magulat kayo. Baka yung kinaayawan yung tao, makita nyo sa heaven, uy! Para minsan pagpunta mo ng heaven, may makakita ka mga tao, uy! Puro uy yung uy! Nandito ka pala! Uy! Uy! Ang payat mo na! Diba? Mumacho ko, binigyan ni Lord ng bagong body. Pero ayun, so maraming magkaagulatan that time. Pero balik tayo. So, yung first son and second son, yung first son,
Ang nagsasabi na, di susunod pero nagbago ang isip at sumunod. Yun yung mga sinners and Christians. Sila yung mga tumalikod sa Panginoon pero nagbago ang isip. Sila yung mga Kristiyano at mga sinners. Kasi nakita nila yung sarili nila makasalanan, kaya nagbago ang isip nila at lumapit sa Panginoon. Pangalawa, second son, nagsabi na susunod pero hindi naman sumunod. Yun yung mga self-righteous or Jewish leaders sa example na to. Ngayon, the first son represents the sinners na nakita ang pangailangan kay Lord at naniwala sila kay John the Baptist. Pero ano muna yung preach ni John the Baptist? Kailangan muna nating malaman na maniwala tayo kay John the Baptist. Ay sabi mo, born again ako, hindi mo ako baptist. Hindi, Christian din yan. Diba? Kasi sabi sa John 1, God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. Kumbaga, si John the Baptist yung preacher nung wala pa si Jesus. Pero nung after ni Jesus, tayo na yung mga preacher. So, yun yung itsura niya. Then sa Matthew 3, 1-2, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent for the kingdom of heaven is at hand. So, yun yung mga pinipreach ni John the Baptist that time. And hindi naniwala yung mga tao. Tumalikod kayo sa kasalanan, hindi sila tumalikod kasi hindi nila makita ang sarili nila na makasalanan. So, ang unang step bilang isang Kristiyano, hindi ko apakan. Ang unang step bilang Kristiyano ay malaman mo na makasalanan ka at kailangan mo ang Panginoon. Okay? Then, sa sumunod na, ito pa isang verse, patungkol kay John the Baptist. The next day, John saw Jesus coming toward him. Ito yung preach niya. Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He is the one I was talking about when I said, a man is coming after me who is far greater than I am, for he existed long before me. So, yan na yung pinipreach ni John the Baptist that time. So, sure ball tayong Christian siya at Baptist. Okay. Next, second son. Sa second son, it represents sa mga self-righteous na mga tao. Kung feeling mo, okay ka, wala kang kasalanan, ito ka. Mga nagpapakita na righteous sila, okay sila, pero deep in their hearts, hindi naman. Madumi, matigas. Kahit nakita na nila na kahit nakita na nila yung mga ginawa ni John the Baptist at ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila naniwala at nagrepent. That's why maraming tao, kahit nagsishare ka na, kahit na-explain mo na, hindi pa rin nila magets. That is because ang Panginoon nagpapalambot ng puso, hindi tayo. Nag-share lang tayo. At yung word na sinishare natin, ang Panginoon na nagtatrabaho nun. Hindi si Lord nakaupo lang doon na sa heaven nakaabang. Nagtatrabaho siya through the Spirit na yung salita ng Diyos magpalambot ng ating puso. So that's why kapag may matitigas talaga ang ulo, huwag tayo mainis. Kasi there was always a time para sa mga taong yun. At merong tamang timing si Lord. Mas malupit ba yung timing mo kaysa kay Lord? So, lagi natin silang pagtiisan, be patient, be joyful, yung fruit ng Spirit, be loving, self-control. Ganun lang kapag may nakakainis, parang pero okay lang yan. May tamang timing, Lord. Ganun. Okay? So, sila yung mga umaasa sa sarili nilang mga gawa. Ayan. So, we need faith para maligtas tayo at para magbunga tayo ng good works. Kung gusto mo ng good works, kailangan mo muna nitong faith na to. Pero saan ba nagagaling yung faith na yan? Ano ba yung faith? Pananampalataya, paniniwala sa bagay na hindi mo nahawakan, nararanasan, nararamdaman ng iyong katawan, etc. Faith na naririnig mo dahil sa katotohanan. No? So, may binigay naman ng converse dyan. Tagalog din. Tinaype ko talaga yan. Hindi. Ginamitan ko ng AI yan. So, yan. Iniscan ko lang yung libro. Kuha ko na. Tapos, copy-paste. Yan. Kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon, ito sa Romans 9-10. Kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon, sabi natin, Jesus ang Panginoon. Christian ka na.
Kasi sabi na, pero syempre, maniwala ka rin sa sinabi mong yon. Kung sasabihin mo si Jesus ang Panginoon at maniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan, dahil nabuhay siya, for your information guys, nabuhay siya muli, maliligtas ka. Kasi tinanggap tayo ng Diyos. Kung pili mo sa kasalanan mo, sobrang, parang tambak na, tinanggap tayo ng Diyos. Dahil naniwala tayo at dahil sa pag-amin at pagsabi natin, kaya tayo naligtas. Inaamin mo makasalanan ka. Inaamin mo na kailangan mo ang Panginoon na iligtas ka. Inaamin mo na sobrang dami ng kasalanan ko, Lord. At naniniwala ka na si Jesus ay Panginoon at muling nabuhay. Ikaw ay ligtas. Maniwala ka lang. Walang walang works doon. Yan ang faith. Kasi sabi diyan sa Romans 10:17 yan. Romans 10:17. Kaya nga, nagkakaroon ng faith ang tao pag naririnig niya ang mensahe. At naririnig ang mensahe pag pinipreach si Christ. Kung si Jesus yung lagi nating sinishare dito sa harapan, lagi nating naririnig sa mga kanta na pinapakinggan natin, hindi yung mahiwagang salamin. Hindi. Amazing grace dapat. How sweet the sound that saved a wretch like me. No? Kung si Jesus yung lagi mo naririnig, yung faith mo, for sure, meron sa puso mo. At kapag meron kang faith, at nandyan si Jesus, sa loob ng iyong puso, magbubunga ito ng good works. And it is all because of God's grace. It is all because of God's grace. It is all because of the work of God's kingdom. It is all because of Jesus' good works. Hindi good works mo. It is all because of God's amazing grace. Hindi amazing work mo. Or yung mahiwagang salamin. Yes, iisa lang ang God's grace, the work of the kingdom of God, Jesus' good works, God's amazing grace. Iisa lahat yan. God's gospel pala yung dapat. Iisa lahat yan. Kaya kapag narinig mo yung kingdom of God, that is gospel. Kasi, nakita nyo naman sa parables natin lahat, laging about salvation, laging about judgment para sa mga nag-reject kay Jesus Christ. Yan yung point ng ating series. So note, about faith, God didn't need our good works. Gumagawa ka ng mabuti, hindi yun para sa Panginoon. He is perfect. Wala siyang kailangan. Wala kang maidadagdag sa Kanya. Dahil ang good works ay kailangan ng mga katabi mo. Akbayan mo ngayon katabi mo. O peace be with you. Yung kikiss mo yung yung mother mo, papa mo. Ganon. And ang glory ay sa Diyos. Wala tayong makukuha dito, kundi kung ano lang yung grasya ng Panginoon. Una mong marireceive grasya ng Panginoon. Ngayon, good works para sa ibang tao. Ngayon, yung glory sa Panginoon. So, ganun natin siya ginagawa. Hindi yung good works, saka lang magkakaroon ng grasya ng Panginoon. Hindi. Hindi posible yun. Para mong kinukurot si Lord. Lord, gumawa ako ng mabuti. Ngayon, dapat bigyan mo blessing. May utang ka, Lord. Hindi tayo ganon. Lalo na yung salitang na utang na loob. Lord, dadami kong ginawa. Utang na loob naman. Baka naman. Sa mga nagsasabi ng utang na loob, tanggalin yon kasi hindi grasya yun. Lagi kang nangihingi or namamanipula kapag lagi mong sinasabi yon. Okay? Utang na loob. Una sa lahat, mga nanay, tatay, kaya tayo nagpapalaki ng anak dahil mahal natin sa kanila. Hindi para magkaroon tayo ng insurance na sila yung magpalaki sa atin kapag matanda na tayo or mag-alaga sa atin pag tumanda tayo. Gagawin nila yon, yes, because of love, hindi dahil responsibilidad. Okay? Next. This parable tells us na nakakasunod tayo hindi dahil sa good works, kundi dahil sa faith natin kay Jesus. You are obedient because of faith. Hindi dahil sobrang sipag mo, dahil sobrang maaga ka sa church. Lagi kang nauna mag-breakfast diyan sa likod, di ba?
Hindi dahil sa good works, no? Kundi dahil sa faith natin kay Jesus. O ibahin natin para mas lalang maintindihan natin. This parable tells us na nakakasunod tayo hindi dahil sa pakitang tao na gawa, kundi dahil sa faith na nagdudulot ng gawa. Laging galing yun sa faith. Ano yung faith? Faith na naniniwala ka sa katotohanan na nanggagaling kay Kristo. Parang masalang lumalalim yung Tagalog ko. Okay. O ibahin pa natin. This parable tells us disobedience ay kawalan ng faith. Kasi kapag wala kang faith, kahit ang dami mong good works, you are disobedient sa harapan ng Panginoon. Obedience ay pagkakaroon ng faith kay Jesus. Kasi sa lahat ng sinabi ni Jesus, naniwala ka. Okay? O, isa pa. Obedience ay pagkakaroon ng faith kay Jesus. Bakit ka nakagawa ng good works? Dahil yun sa faith. Kaya ka nakakapag-obey. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa tao na, mag-obey ka kasi pupunta ka sa impyerno. Hindi ganun yun. Mag-obey ka kasi meron kang faith kay Jesus. Nasa iyo yung katotohanan, nasa iyo yung pagmamahal ng Diyos, nasa iyo yung mercy ng Panginoon, yung favor ng Panginoon. Mahal ka niya, kaya mo gagawin. At naniwala ka doon, yun yung faith. At doon na susunod yung good works, yung pagsunod. Kaya that's why hindi natin mapilit sa tao yung mas pasunurin sila. Kasi kailangan muna magkaroon sila ng faith. Kasi kapag sumusunod na sila dahil sa sinabi mo lang, dahil takot sila sa'yo, kawalan ng faith yon. Takot lang sila kaya sumusunod sa'yo. So, hindi lang to para sa atin, no? Para rin sa mga magiging magulang, sa mga magiging anak ng mga tigasang ulo. Kailangan muna nilang maramdaman at malaman kung ano yung totoo bago sila makasunod. Bago tayo makasunod. No? Dahil yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon, talon tayo sa another parable. Nagkwento si Jesus ng parable, then may sumunod. Pakinggan nyo ang isa pang parable. Kung hindi nyo na-gets yung nauna, siguro dito sa pangalawa. Sabi ni Jesus, may isang may-ari. Master. Lagyan ko po ng parenthesis. Master ng lupa na nagtanim ng ubas sa bukid niya. Tanim ng ubas. Binakura niya ang paligid nito at gumawa siya ng pisa ng ubas. Tower. Tapos, nagtayo siya ng tore ng tagabantay. Ayan. Pinarent ng may-ari ang ubasan sa ibang tao. Yung mga tenants, yung mga rent. Sino yung nagre-rent dito? Si Raymat, rent. Nagre-rent yan. Tenant. Kaya si Raymat. Tenant siya dyan. Tapos, nag-abroad yung may-ari ng ubasan. O, abroad mo na ako, Raymat. Ikaw mo na dyan, ha? Nung harvest time na, pinapunta ng may-ari ang mga tauhan niya sa mga nag-rent. Ano daw? Nung harvest time na, pinapunta ng may-ari ang mga tauhan niya. O, galing abroad, o mga tauhan, puntahan nyo nga si Raymat para kunin ang share niya sa harvest. Ano sa nangyari? Sinunggaban ng mga tenants or nagre-rent ang mga tauhan. Ba't sinunggaban? Binugbog yung isa, pinatay naman yung isa pa, at pinagbabato yung iba. Ilang bato sa inyo? So, may dumating na tauhan, yung tauhan ng master, pinagbabato pinagpapatay ng tenant, yung nagre-rent. Ano pa sumunod na? So, medyo ko na. So, yung may-ari ng lupa, it symbolizes God Himself, the Creator. Siya yung may-ari ng lahat ng to. Kung anong meron ka, kung sinasabi mong sa'yo yan, sa Panginoon yan. Actually. The honor of the universe. Then yung ubasan, the kingdom of God. Yes, merong kingdom of God and merong kingdom sa mundong ito. Pero dahil sa kasalanan, nahiwalay ito sa Panginoon. Pero ibabalik niya sa Kanya to para maging part ng kingdom niya. So always remember na ang mundong ito ay magiging part pa rin ng kingdom ng Panginoon. Because He will restore or will make all things new. No? So always be reminded of that. Hindi niya papabayaan ang buong mundo. Yung tao lang ba ililigtas niya? Hindi. Kaya nga sinabi, for God so loved the world. Hindi people, di ba? Ayan. So yung tauhan,
servants, sila yung mga propeta na pinadala ng Panginoon. Or si John the Baptist. So, at this very moment, patay na pala si John the Baptist, no? Ayan. So, sa time na yan, nung kinikwento na ni Jesus yan. Ngayon, di ba nakita nyo itong mga ito? Sa susunod na parable, kayo naman yung sasagot. Kung sino yung yan yung yon. So, may pa-quiz ako. So, kasi ang dami na natin parable na pinuntahan eh. May price naman. Hindi mo si Tatay Rodin eh. Alam mo, 1,000 eh. Pero na lang pag magbigay siya. Kaya makinig kayo, baka biglang dumukot, di ba? Biglang dumukot. Ayan na, nagigising na mga So, sa susunod na parable, kayo magta-translate ha. So, yung may-ari ng lupa, si Lord, ubasan yung kingdom, then yung mga tauhan na pinadala, na binugbog, yung mga propeta na pinadala ni Lord. Ngayon, nagpadala ulit yung may-ari ng iba pang mga tauhan. Nagpadala pa siya ng servants. Mas marami kaysa sa nauna. Punta kayo, sige, punta nyo para masingil nyo na si Raymond. Pero ganun din yung ginawa nung nagre-rent. Tigas talaga. Pinadala niya yung, ganun pa rin ginawa. Pinatay, binagbubugbog, binato ng bato. Tapos, ngayon, pinadala niya naman yung anak niyang lalaki. Hindi si Edrin. Wala pang anak eh. Naisip niya, sigurado ako, nare-respetuhin nila ang anak ko. Pero nung makita ng mga nag-rent na parating ang anak, lalakad na. Mag-usap-usap sila, ito na ang tagapagmana. Tara, patayin natin siya para makuha natin ang mamanahin niya. Kaya sinunggaban nila yung anak. Tapos si Dagis, kalabas na ubasan. At saka pinatay. So yung tenants dito is yung self-righteous and Jewish leaders that time. Sila yung tenant lang and they think the ones who thinks they are in control. Minsan, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, feeling natin tayo yung in control. Bakit ka nagsisinungaling? Para kontrolin yung sitwasyon na hindi ikaw yung may kasalanan, okay ka. Bakit ka gumagawa ng mali? Para ikaw yung may control. Ganon yung ginagawa. Para tayong tenants na ako na ang may control ng lahat ng to. Ako ang nagtrabaho para sa mga kinita ko. Akin lang to. Mga anak ko, akin din kayo. Kaya pag lumaki kayo mag-alaga sa amin. Kayo ang aming insurance. Hindi ganon. Who owns things na di naman sa kanila? Di naman sa kanila. Piling nila kanila. Pati gender, sinasa kanila na. Kaya sila na yung nagdi-decide kung ano ako. Akin to, kaya kung ako, sino ako. Di ba? Ang gulo na. Kasi ang gulo talaga. And the one who persecutes. Kung ikaw ay napapersecute dahil kay Jesus Christ, nasa tama kang daan. And ginawa nila ang pag-alaga ng vineyard. Di ba, inalagaan ng mga tenants ng vineyard. Pero di sila sumunod sa master. Yes, sumunod sila na alagaan yon, pero hindi sila sumunod sa mga pinadala ng master. At yung anak. Then, yung anak na lalaki, so alam na natin yan, yung tagapagmana, si Jesus Christ. Sinisimbolize noon si Jesus Christ himself. Anong ginawa doon sa anak? Sinunggaban, tinapon sa labas, pinatay. Pinapakita na dito ni Jesus na ito yung gagawin ng mga Jewish leaders kay Jesus. Saan pinatay si Jesus? Sa labas ng Jerusalem. At doon pinatay sa krus ng Kalbaryo. Pinapakita na ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya dito. Ngayon, sinabi ni Jesus, ngayon, pag dumating yung may-ari, ano sa tingin nyo ang gagawin niya sa mga nag-rent sa ubasan? Siyempre, yung sama nung ginawa ng mga tenants. Yung mga Jewish leaders, tatalino gagaling yan. Self-righteous nga eh. Siguro paunahan pa sila sumagot niyan. Siguradong papatayin niya yung mga masamang taong yon. At
iparerent ang ubasan sa ibang tao. Taong magbibigay sa kanya ng share sa panahon ng harvest. Ibibigay daw sa iba. Ngayon, at sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo ba nabasa ang mga nakasulat sa scriptures? Ang batong nireject ng mga karpentero, ang siyang naging pinakamahalagang bato or cornerstone sa lahat. Ginawa yun ng Panginoon, ang ganda talagang tignan. So, galing sa Psalms yan, kaya medyo ganyan yung pagkatagalog. Cornerstone. Tapos sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung kanina? Kapag sumusunod ka, obedient ay dahil sa faith mo kay Jesus Christ. Kapag lagi natin nakikita yan, yung mga sumusunod, makakapunta sa kingdom, yun yung mga merong may faith kay Jesus Christ. Lagi niyong tatandaan yun. Okay? Kaya, ayan, yung other tenants na sinasabi nila, taong sumunod sa kalooban ng Diyos, ito yung Gentiles, the church and the follower of Jesus Christ. Dahil nireject ng Israel si Jesus, dinala siya tuloy sa labas, kundi sa Gentile. Ano yung Gentile? Tayong mga Pilipino or tayong ibang mga hindi Israelite. Kaya that's why, na-extend yung salvation or yung gospel na ilabas sa Israel dahil nireject ng mga Hudyo. Para sa kanila yon. Pero nireject nila. Kaya na-receive natin ngayon. Ngayon, kasi bakit ganon? Ba't nila nire-reject? Kasi umaasa yung mga Hudyo na daling sila sa lineage ni Abraham, dun sila maliligtas. Sakop ako ni Abraham, kaya sabi nga lahat ng descendants sa Abraham, ligtas. Yun yung pinaniwalaan nila. Ngayon, at ibibigay sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung mga mapupunta lang sa kaharian ng Diyos ay yung mga sumusunod. Kung sino man ang bumagsak sa batong ito, ay madudurog. Di ba meron yung ganyang verse, baka hindi nyo maintindihan. Mga taong bumagsak sa batong ito ay yung madudurog. Ang ibig sabihin nito, ang sino mang mahulog ay madudurog means, ang isang follower ni Jesus ay mamamatay muna sa dating sarili at muling mabubuhay sa panibagong buhay. Bago ka maging Kristiyano, kailangan mo muna madurog deep inside. Madurog ka ng gospel ni Jesus Christ na ikaw ay makasalanan. Na ikaw makasalanan at ngayon kapag tinanggap mo yon, humingi ka ng tulong sa Panginoon at muli ka niyang bubuhayin. Kailangan mo munang madurog. That's why nung una mong naranasan ng Panginoon, durog na durog ka. Kasi nakita mo yung kagandahan at kapangyarihan ng Diyos. Then yung sumunod, at mawawasak naman ang sino man na mabagsakan nito. Ang ibig sabihin nito, yung mga taong nag-reject kay Jesus at umasa sa sariling kakayahan ay mawawasak or will be destroyed. Judgment ang mararanasan nila sa Panginoon. Ngayon, nung narinig ng chief priest at Pharisees sa mga parables ni Jesus, naintindihan nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Sabi niya, ako yun ah. Sapul. Yun yung nagrema, no? Ako yun ah. Ako ba yun? Tapos gusto sana nilang ipahuli siya, pero natakot sila sa mga tao dahil tinuturing ng mga tao na prophet si Jesus. So mapapansin nyo, yung mga Hudyo, yung mga Jewish leaders, yung chief priests, Pharisees, Sadducees, anything na leaders that time, takot sila sa tao, hindi sa Diyos. Dahil they are people pleaser. Baka kasi minsan tayo mga tao, pumupunta lang tayo ng church o ginagawa mo yung mga ginagawa mo kasi you are a people pleaser. Hindi dahil para sa Panginoon. Ay, pupunta ako kasi pupunta si ano. Ay, pupunta ako kasi kailangan ako doon. Minsan ganun yung mga rason natin when we do things para sa Panginoon. Ayun yun yung kinakatakutan nila. Ngayon, ano maintindihan natin sa parable na to? This parable tells us na si Jesus ang ating pag-asa at ang pinadala ng Diyos. Para durugin ang mga puso ng mga makasalanan at para wasakin ang mga taong nag-reject sa Kanya. And ang authority niya ay galing sa Diyos Ama.
So sa parable na to, sinagot niya na kung sino yung authority na yun. Nanggagaling sa Diyos Ama. Kasi, di ba, nandun sa parable, na nagpadala dun sa anak ay yung tatay, which is represents God Himself. And then, naintindihan na nung mga Pariseo, mga Jewish leaders na tinuturing talaga ni Jesus yung sarili niya na anak ng Diyos. Tingin ko yun talaga yung ibig sabihin ng parable niya eh. Yun yung nasa isip nila that time. Pero wala silang kasiguraduhan noon. Hanggang sa marinig na nila na tinawag ni Jesus na I am ang sarili niya. Diba? Na-preach ni Tatay Rodel dito yung tinawag ni Jesus yung sarili niya na I am, which is yung sinabi sa Exodus 3 kay Moses. Then another, this parable tells us na ang mga unrepentant, yung mga hindi nagsisisi sa kasalanan, at disobedient. Ano yung disobedient? Walang faith. Yan yung definition natin sa biblical perspective. Ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos at makakatanggap ng kaparusahan. Walang faith. Disobedient. And then, ang mga repentant at obedient, yung mga merong faith, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos at makakatanggap ng gantimpala. Yan ang ating paniniwalaan. Kaya, tatalo na tayo sa susunod na parable. Oras na. Okay. Parable of the wedding feast. Okay naman magta-translate tayo. Ito na yung quiz. Asa yung prizes natin, Christian? Makakatanggap kayo ng Watatops. Top sarap. Pajibar. Courtesy of Ate Mayan, siya bumili. Maraming salamat. Sa mga gusto mo walang panulak, meron tayo dyang disposable cups na pwedeng hugasan. Nakalagay kasi sa Hindi po inuhugasan nyo. Tapon nyo po. Okay? So, ito na. Next parable, Matthew 22. Nagparable ulit si Jesus. Gumamit ulit ng parable si Jesus sa pagkikipag-usap sa mga tao. Pwede ikumpara ang kaharian ng langit sa isang hari na naganda para sa kasal ng anak niyang lalaki. Inutusan niya mga tauhan niya para sabihin sa mga inimbitahan na pumunta sa handaan. Pero ayaw nilang pumunta. Kaya, inutusan niya ang ibang mga tauhan para sabihin, naka-ready na ang handaan. Kinatay na ang mga baka. Pati yung mga batang baka na naka-reserve para sa espesyal na okasyon. Okay na ang lahat. Pumunta na kayo sa kasalan. Ayan. Ngayon, ito na. I-translate na natin yung mga na-underline dyan, O para sa mga mga youth. Sagutin nyo to. Makaka-receive kayo ng Choco Tops, no? Ay, hindi. Meron pa pala isa. O, bagong muna yun, no? Pero hindi to pinansin ng mga inimbita. Di ba? Pumunta kayo ng kasalan, pero hindi to pinansin. Bakit hindi nila pinansin? Nagkanya-kanya silang lakad. Minsan, ang dami nating rason. May pupuntahan ako. Yung isa, sa bukid niya. Tatrabaho sa bukid, Yung isa naman, nagde-negosyo siya. Paano naman yung business ko? Tuwing Sunday ko lang naasikaso. Yung isa naman, yung iba naman, sinunggaban, binugbog at pinatay ang mga tao. Ba't mo ini-invite dyan? Mga gagawin pa ako. Ganun. Tapos pagdating na-receive nung hari yung information, galit na galit yung hari. Kaya inutusan niya mga sundalo niya para patayin ang mga kriminal na yon at sunugin ang syudad nila. So imagine, siya yung hari Tapos, nireject siya ng mga tao. So, ano ang sinisimbolo ng mga karakter sa parable? Para sa, ilan ba to? Sige. Para sa unang tanong, may isang Choco Tops. O, para sa youth lang to, O, game. Sino yung hari at anak na lalaki? Sino yung sinisimbolo niya? Di ka nga kasali! Ay, mga youth. Di ka pwede. Youth lang. Sino yung hari at anak na lalaki? Sino yung nire-represent? Naku, nahihina mga bata natin. Si Ira, game na. Sino yung hari at yung anak niyang lalaki? Sino sinisimbolo? Oo. Tama ka. Yan yung ating sagot dyan. This is your prize.
O, next! O, sino yung servant sa tauhan? Sige, para sa lahat. O, sige, AJ. Ang galing ah. Ayan, nakinig siya. So, ayan na. Next. Sino yung mga umayaw na sa invitation? Talagang ito lang yung mga... sige, Chris. Di ka tumingin talaga sa ano ko? Ayan, ang galing. Ayan. So, sila yung mga self-righteous, yung pinang matuwid. Para sa mga nagpi-preach, ano yung kasalan? Hindi ko to nasabi sa preaching. Sa mga nagbabasa ng Bible, anong sinisimbolo ng kasalan? Sige, ikaw, pastor. Hindi muna. Sagutin mo muna. Ano yung sinisimbolize ng kasalan? Wala, di ka pwede. Di ka pasok. Sino makakasagot? Dalawa na. Dahil medyo mahirap to eh. Sige, Edren. Second coming? Medyo malapit ka na. Sige, Nanay Melody. Union ng church sa kanan. Tama. Ang galing. Nice. Ayan, tama yun. Yung kasalan, it represents or symbolize yung kasal or union ni Jesus Christ at ng church. Okay? Church as the bride and Jesus as the bridegroom. Ngayon, talon tayo sa sunod na ano. Meron pa, may sumunod pa eh. Tapos, di ba, mga umayaw. Binigyan sila ng hatol. Di ba, hindi ko mabalik. Di ba, ang ginawa ng hari, pinagpapatay yung mga kriminal na yon. That time, parang pinapakita lang nun, nung after ni Jesus, or 70 AD, winasak yung temple that time. At nawasak yung Jerusalem. So, yun yung nangyari doon. It represents yung mangyayari sa Jerusalem after ng ascension ni Jesus Christ. 70 AD. Destruction of the temple. So, ngayon, para sa mga curious. Tapos, pinatawag niya ang mga tauhan niya. Daming tauhan ni nung hari. Anli. At sinabi sa kanila, nakaready na ang handaan. Mainit pa. Pero hindi deserving yung mga taong invited. Wala talaga sila. Ngayon, pumunta kayo sa mga kalye at i-invite nyo ang lahat na makikita nyo. Kaya tinipon ng mga tauhan niya yung mga nakita nilang tao sa mga kalye, mabuti man o masama. At napuno rin ang venue ng kasalan ng maraming tao. Sino yung sumisimbolo sa mga karakter doon? Sino yung new set of servants at tauhan? Apostles and followers of Jesus. Yan, tama naman. Sure win na eh. Next. Mga tao nasa kalye, good or bad? Hindi yan yung Christians. Meron ka na eh. Kuya Jello, ikaw na. Sino yung mga tao nasa kalye na inimbitahan? Team, sige. Gentiles. Ha? Gentiles. Galing, Gentiles. May pajibar ka na. Dahil medyo mahirap yung dalawa na. Dahil dalawa kayo. Tig-isa kayo. Yan. Okay. So, actually meron pang dalawa to. Ay nangyari. So, inimbitahan yung mga masasama, mabubuti, na puno yung kasalan. Yun nangyari. Ngayon, nasagot yun na isa. Pumasok ang hari para tignan. Dami na ating bisita. Mauubos ang ating pinatabang baka. Tapos, may nakita siya, isang lalaki, na hindi tama ang damit para sa kasalan. Hindi tama yung damit niya. Siguro naka-boxer lang siya pumunta. Ayan, naka-chinelas, no? Kasando. Di ba? Hindi natin alam. Pero hindi tama yung suot niya. Tapos sabi nung hari, Kaibigan, paano ka nakapasok dito na ganyan ang suot mo?
Di naman yan bagay sa kasalan. Sabi ng hari. Ngayon, di makasagot yung lalaki. Sabi na, parang katulad ng mga Jewish dito, we don't know. I don't know. Basta ako dito. Pero gusto ko dito. Parang ganun yung sinasabi niya. Wala siyang masagot. Kaya inutusan ng hari ang mga tauhan niya, talian niyo ang mga kamay at paan ng taong ito at itapon siya sa labas. Doon sa madilim. Hahagulgol siya doon at manginginig sa sobrang hirap. Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Hahagulgol. Imagine nung tumatawa ka, tas gol-gol. Okay. Di pumasok eh. So, sino ang sinisimbolo ng mga karakter sa parable? Sino yung lalaki na di tama ang suot para sa kasalan? Medyo mahirap. So, dalawa na lang to. So, may apat. Tig-dalawa, sige, Hector. Parang nandun sa likod Sige. The self-righteous. Who relies on his own good works. Di ba kasi sinabi sa Bible na ang sarili nating magawa ay parang maduming basahan. At yun yung pinakita sa kasalan ng taong ito. Na nag-rely siya sa sarili niyang gawa. Sa sarili niyang pantakip, fig leaves. Katulad ng kinento natin kanina. Ito na yung price mo. Premyo. Medyo interactive tayo. So, yan yon. So, paulit-ulit na tayo sa parable na to, no? Mga taong nagtitiwala sa sarili niya ng gawa. Bakit ka nagtiwala sa sarili mong gawa? Oo lang. Kasi nire-reject mo ang Panginoong Jesus. Alam mo sa sarili mo na ayaw mo sa Panginoon. Kaya sinasabi mo, hindi ko alam. Pero ang gusto mo lang talaga is yung kasiyahan sa buhay, marangyang buhay, comfort. Marami ka kasing rason, kaya minsan wala tayong masabi. Hindi ko alam, madami. Mga ganun. So ngayon, isa pa, ano to? Ay, may tatlo pa pala. Dalawa na lang, kulang na isa. Pero sige, isa. Ano to? Itapon siya sa labas, dun sa madilim. Mahagulgol siya doon at manginginig sa sobrang hirap. Ano tong lugar na to? Taas kamay, huwag tayong bulong-bulong. Si ano? Ano? Si Aldrin. Sige. Impyerno. So, tama ka naman, hell. Galing ni Aldrin. So, alam mo na kung saan tayo mapupunta dapat, no? Pero hindi nangyari. Itatapos siya sa labas doon sa madilim. So, yan yung impyerno. Malayo ka sa Panginoon. That's why, kapag napunta ka ng impyerno, kung anong meron ka, mawawala yun sa'yo. Kasi lahat ng meron ka, galing sa Panginoon. Sa mga tumatawa, imagine ninyo. Anong tanong? Ba't madilim? May apoy, di ba? May apoy? Hindi ako prepared. Pero sige. We don't know. I don't know. That's the... So, may pinapakita kasi si Jesus na mga kwento about sa hell. Description, kumbaga. Hindi pwedeng madilim tapos may apoy kasi kapag may apoy, may ilaw, di ba? Para ang weird, di ba? Kaya imagine na lang natin na yung lugar na yon ay madilim, pero yung nararanasan mo, para ka nasusunog. Bakit? Dahil nandun yung galit ng Diyos. At nawala sa'yo. Okay? Yun yung isang translation nun. Pero dahil meron tayo na mention doon na lake of fire, second death. So, may mga ganun. Pwede nating sabihin na merong apoy, pero sa sobrang hirap nun, parang yun na yung pinaka-miserable mo na sitwasyon at pinaka-madilim na part ng buhay mo. So, dalawang pwede nating explanation yan. So, I don't rely on the other side. Pwedeng both. Paradox. Sige po. Sige, sagot ka tayo. Yung kaya madilim, may mga chambers kasing nabanggit sa Revelation na paglalagyan ng mga makasalanan. So, merong mga lugar na merong may apoy.
Yun yung final death. Yun yung final destination ng Hades na pagtatapunan ng mga patay ay mga hindi na nampalataya. Pero before the final judgment, meron mga chambers na ubod ng dilim at palagbuli lang yung maririnig mo. So, subukan nyo pumunta sa isang madilim na lugar na wala kang makikita because of yung stark darkness. Maiiba yung pakiramdam mo. So, magkakaroon ka ng takot, confusion. So, mas umikot ka, tumingin ka, taas mo ba? Wala ka nakikita. So, madidisorient ka. So, isang paraan ng, parang, sabihin natin torture because of ano mo yun eh, tawag dito, parusa sa mga makasalanan niya. Yes. So, yun yung sagot doon. Merong chamber sa Hades, paglalagyan, for torturing yung mga makasalanan. Ito lang lagi natin tatandaan na yung hell is separation sa goodness and blessing ng Panginoon. And then hell is sa isang part ng Panginoon. Nandun si Lord sa hell. Pinaparusahan ka and that is His judgment. Kasi hindi pwedeng wala doon si Lord. Kasi yung galit niya sa kasalanan, doon binubuhos sa hell. So, dalawang lugar ang pinagbubuhusan ng Panginoon. Pagmamahal, biyaya sa langit, then sa hell, galit at puot sa kasalanan sa hell. So, yun yung definition natin ng heaven and hell. O panghuli, ano ba ang dapat nasuot na damit ng lalaki para makapasok sa handaan ng kasalan? O, ito medyo mahirap pero isa na lang yung premyo. O, sino makasagot? Sige tayo, kung gusto mo sumagot. Yung righteousness from God. Yan. Sige tayo, meron kang ano. Ayan. So, cloth of Jesus righteousness. Ito ang nakuha natin sa faith natin kay Jesus. Bakit ka ngayon di ba, obedience, kapag makakapag-obey ka, meron kang dapang faith. Pero bakit ka nagiging masunurin? Kasi, nung nagkaroon ka ng faith, nagkaroon ka ng righteousness ni Jesus. O sige, may mabinigay naman akong verse para hindi nyo maano. Kapag sinearch nyo yung cloth of righteousness, wala sa Bible. Trinay ko eh. Pero may mga verses na nagsusupport dito. So, sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Naging makasalanan si Jesus doon sa krus. At sinalo ang galit ng Diyos. So that in Him, we might become the righteousness of God. In Him, sa Kanya, kapag nakakay Kristo tayo, righteousness tayo ng Diyos. Yung righteousness ng Diyos nasa atin. Galatians 3:26-27, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Ikaw ay anak ng Diyos, hindi dahil pinanganak ka muli. Ang pagiging born again is dahil nagkaroon ka ng faith, kaya naging anak ka ulit ng Diyos. For as many of you as were baptized into Christ, have put on Christ. Sinusuot natin si Jesus. Kaya minsan kapag gumigising tayo sa umaga, ano una mong sinusuot? Ano yung unang nasa isip mo? Si Kristo ba? Yung righteousness niya? O yung mga nais niya para sa'yo? O yung kung ano yung nais ng katawan mo? So, yun yung lagi natin pinuput on. Sinusuot yan. Kaya merong mga joke na, hubarin ko muna pagkakristyano ko. Merong ganun talaga. So, sa pagdidesisyon yun. Ephesians 4:24, and to put on the new self, yung bagong ikaw. Suotin mo. Created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ang katuwiran, sinusuot natin yan. Imbis na fig leaves, gumawa ng paraan para pagtakpan yung kahiyan mo or guilt and shame sa kasalanan, imbis na yun yung humanap ka ng paraan para sa sarili mo, suotin mo yung righteousness ng Panginoong Jesus. Yun yung ipantatakip mo sa kahihiyan mo. Kaya kapag pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, pumupunta tayo doon ng boldly para kang yung nasa kasalan. Yung talagang ang ganda ng robe ko. Jesus Christ. Jesus Christ yan. Basta yun. Yan yung ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa
righteousness ni Jesus Christ. So, medyo magulo, no? Yung katuwiran sinusuot. Kasi spiritual na bagay. Hindi to physical. Isipin nyo na lang yung word na righteousness sinuot mo. No? Tapos may righteousness ka nga. Imagine mo. And then, sa Revelation 7:9-10, ito yung sinabi ni John, nakita niya doon sa end times. Sabi niya, after this I look, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and language, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes. Ito yon, yung righteousness ni Jesus. With palm branches in their hands and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Yan ang ating isisigaw sa huli. Dahil sa Panginoong Hesus, kaya tayo naligtas. Nangyari ang imposible. Nangyari ang salvation dahil kay Jesus. Kaya, bilang sa pagtapos ng parables na to, anong matutunan natin dito? This parable tells us na nasa Diyos ang pagbabago. Kaya hindi mo mapipilit ang tao. At pagtanggap at kaligtasan. Makakapasok lang tayo sa kingdom of God dahil sa righteousness ni Jesus Christ. Always be reminded of that. Dahil kay Jesus. Sabi sa Romans 3:21-23, tinagalog ko na. Ito yung mga sikat nating verse. Ngayon, pinakita na sa atin kung paano ginawang matuwid ng Diyos. O ngayon, alam nyo na kung paano kayo magiging matuwid sa Diyos, ha? By faith sa Panginoong Jesus. Wala itong kinalaman sa batas o yung pagsunod mo. Walang kinalaman daw. Kahit pinatunayan to ng law ni Moses at ng mga prophets. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat dahil may faith sila kay Jesus Christ. Ginagawa ito ng Diyos, hindi mo to gagawan. Hindi ikaw may gawa nito. Gawa lang ito ng Panginoon sa lahat ng naniniwala kay Kristo. Naniniwala ba tayong lahat kay Kristo? Kayo lang makakaalam nun. Maniwala lang kayo at kayo iligtas kasi pare-pareho lang naman tayo mga tao. Ito yung sikat na verse, nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan yung imposible, pero nangyari dahil kay Jesus. Yan yung imposible at nangyari ito dahil kay Jesus. Kaya, marirealize natin sa mga parable ni Jesus na makakapasok lang sa kingdom of God ay ang mga merong faith kay Jesus at maniwala ka lang. Maniwala ka lang, ligtas ka na. And yung paniniwala na yun, magbabago sa puso mo. Because of our faith, we are clothed in righteousness and will bear fruit. That is good works. And this is my last quote. It is all because of God's grace. The gospel of Jesus Christ who lived, bled, and died, and rose from the dead for those who will believe in Him. Remember, this is the work of the kingdom of God. Let us pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa biyayang ito, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na pinadala sa mundong ito. Ginawa ang di namin kayang gawin. Siya ang nagtahi, Panginoon, ng cloth of righteousness na to, ang pagiging matuwid, Panginoon, para maisuot namin at maipakita sa iyo, Panginoon, sa kasalan, Panginoon, sa araw na makakasama mo na kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay makatanggap sa iyo, Jesus, Panginoon. Maniwala sa iyo, Jesus, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, ito ang nais mo para sa lahat, Panginoon. Pero sinabi mo nga, Panginoon, marami ang tinawag, pero kaunti lang ang pinili, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, at kami ay yung pinili. And we are ever be thankful, Panginoon, and will be worshiping you, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. You lived, bled, and died for our sins, Panginoon. And you rose again from the dead, Panginoon, para lahat na maniniwala, Panginoon, hindi na matatakot sa kamatayan, kundi mabubuhay ng muli at mararanasan ang pag-ibig mo habang buhay, Panginoon. Ang biyaya at pag-ibig mo habang buhay, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, in their hearts, Panginoon, tanggapin ka nila. Tawagin kang Diyos. Sabihin, isuko ang kasalanan, Panginoon.
sa iyo, Panginoon. Let our hearts be repentant, Panginoon, and obedient through faith, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na these parables, Panginoon, mabago ang aming puso, palambutin ang aming puso, mabago ang aming isipan. At tahakin, Panginoon, ang katuwiran at nais mo para sa aming lahat. Kaya, Panginoon, ito ang aming sama-samang dalangin, Panginoon, sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na itong imposible na to, Panginoon, this salvation, Panginoon, maranasan ng bawat isa every minute of our lives, Panginoon. Every seconds of our lives, Panginoon. Maalala, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. Maalala ang kapatawaran mo, Panginoon, dahil kinalimutan mo na ang aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Panginoon, tinatas na po namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.